Nagsimula ang lahat sa isang madilim at madugong mundo. Panganib, gutom, diskriminasyon, at walang katapusang pagpatay, ito ang impyernong kinagisnan ng ating bida, sa gitna ng gulo at digmaan, pinaliligiran siya ng mga armadong sundalo at mga taong lumalaban para lang mabuhay. Hawak ang kanyang baril, buong tapang siyang humarap sa kalaban, alam niya sa sarili niya na ang dahilan kung bakit nagkaganito ang lahat ay dahil sa sobrang kahinaan nila. Sa gitna ng putukan, kasabay ng tunog ng mga bala, paulit-ulit siyang tinamaan ng putok ng baril. Ito na ang katapusan, natapos ang buhay niya sa araw na bumagsak ang kanyang bansa, kasabay ng paghabol niya ng hininga at pagdilim ng kanyang paningin, buong akala niya ay doon na matatapos ang lahat. Pero bago tuluyang mawala ang lahat, isang silaw ng liwanag ang lumitaw sa gitna ng kadiliman, isang nagniningning at maapoy na kamay ang umabot sa kanya galing sa langit, isang pangalawang pagkakataon para baguhin ang kanyang kapalaran. Nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, nagising siya sa isang ganap na bagong mundo. 3 taon na ang nakakalipas mula nang mapadpad siya rito bilang isang estudyante, ang dating buhay na puno ng dusa at pagkatalo, binigyan ng tsansa ng langit para maayos, at ngayon, dumating na ang pinakahihintay niyang araw. Araw na ng awakening ceremony, sa loob ng silid-aralan, bakas ang excitement ng bawat estudyante, inayos ng kanilang guro ang kanyang salamin at sumigaw sa buong klase. Kailangan na ng lahat na magtipon sa sports field para sa Aurora Academy Awakening Ceremony, ito na ang sandaling magtatakda ng kanilang buong hinaharap at kapalaran. Dahil sa mundong ito, nagbago ang lahat ng maglabasan ng mga dungeon at sakupin ng mga nakakatakot na demonyo at higanteng halimaw ang buong sangkatauhan. Sa bagong mundong ito, gumanti ang sangkatauhan sa pamamagitan ng pag-awaken ng iba't ibang klase ng lakas, mula C, B, A, hanggang sa pinakamalakas na S-rank class. Dito, ang antas at class ng isang tao ang nagtatakda ng kanyang buong halaga sa lipunan. Unang sumabak sa proseso si Luna Vermont mula sa elite class, sa gitna ng nakakasilaw na asul at kulay kristal na liwanag, nag-awaken siya bilang isang S-rank purification saint. Hindi na ito nakapagtataka sa mga nanonood dahil siya ang heiress ng pamilyang Vermont na namumuno sa buong Aurora City. Mayroong din siyang napakataas na talent assessment score na 75, isang marka na halos walang sinuman sa buong bansa ang nakakakuha, na siyang nagtitiyak ng kanyang S-rank status. Ngunit mabilis na napunta ang atensyon ng lahat sa susunod na lalabas, si Pluto. Naroon ang hiyawan ng mga estudyante habang ang iba ay nagtataka pa kung sino siya. Kilalang-kilala si Pluto sa buong lungsod dahil sa pagkuha ng napakalupit na 200 talent points, ang pinakamataas na score sa 3 akademya ng Aurora City. Habang naglalakad siya paakyat sa platform, nakasalubong niya si Luna. May halong hamon at pagmamataas na sinabihan siya ni Luna na huwag siyang bibiguin, ngunit tulad ng dati, nanatiling tahimik at malamig lang ang tingin ni Pluto habang nilalagpasan nito. Ito na ang pinakahihintay na sandali, sa sigaw ng MC. Umakyat si Pluto at inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng nagniningning na awakening orb. Mula sa malayo, pinagmamasdan siya ng mga instructor ng Aurora Academy. Para sa kanila, isang malaking biyaya ang magkaroon ng tulad ni Pluto. Naglaan ang sikat na Asher Dragon Guild, ang numero 1 guild sa buong bansa, ng 5 slots para sa akademya, dahil si Pluto ang nangunguna sa lahat ng mga pagsusulit. Kapag nakakuha siya ng S-rank class, automatic na makakakuha siya ng pwesto sa naturang guild. Ang makapasok sa Asher Dragon Guild ay nangangahulugan ng kapangyarihan, mataas na status, at garantisadong magandang kinabukasan na pinapangarap ng lahat. Pero para kay Pluto, may mas malalim pa siyang dahilan. Ang Asher Dragon ay ang tanging guild na itinayo mismo ng gobyerno at nagsisilbing militar ng bansa. Naalala ni Pluto ang kanyang nakaraang buhay, isang simpleng sundalo sa isang mahinang bansa na namatay lang na parang basura nang suguri ng mas malalakas na kapangyarihan. Sa pagkakataong ito, habang pumapalibot sa kanya ang malakas na enerhiya mula sa orb, buo na ang kanyang panindigan, gagawin niyang malakas ang kanyang sarili at ang bansang ito, at magiging pinakamalakas siya sa buong mundo. Biglang lumabas mula sa orb ang napakalakas at nakakasilaw na lilang liwanag na yamakap sa buong paligid. Napasigaw ang mga nanunood sa sobrang gulat at pagkamangha dahil sa lakas ng aura na nararamdaman nila. Sigurado ang lahat na isa na namang S-rank class ang nag-awaken dahil sa kakaibang pagsabog ng enerhiya. Maging sina Luna at ang instructor ng academy ay napalaki ang mga mata sa sobrang gulat. Hindi nila maitago ang takot at pagkagimbal sa kanilang mga mukha habang lumilitaw sa screen ang pangalan ng kanyang nakuhang class.
Isang necromancer, biglang pinalibutan si Pluto ng napaka-imposibleng madilim na aura. Sa kanyang likuran, lumitaw ang isang napakalaking balangkas ng kalansay na may nag-aapoy na asul na mata at nakanganga na tila handang lumamon ng kaluluwa. Ngunit agad ding napalitan ng katahimikan at panghihinayang ang buong paligid. Dismayado ang isang babaeng estudyante dahil sa kabila ng napakagandang palabas at epekto, ang necromancer pala ay itinuturing na pinakamahina at pinakapangit na C-rank class sa lahat. Tila napayuko si Pluto at hindi makapaniwala sa nangyari, lumabas sa kanyang status window ang kanyang profile, Pluto, Class, Necromancer, C-rank class, Level 0, habang ang kanyang stats na Strength, MP, Agility, at Defense ay nasa 10 lamang. Bagsak balikat at nadismaya rin ng instructor na dati mataas ang inaasahan sa kanya. Pagtingin ni Pluto sa kanyang skill window, nakalagay doon ang Necromantic Soldier, kung saan kailangan niyang gumamit ng isang MP para mag-summon ng isang kalansay kada kalahating oras, na tumatagal lamang ng 1 oras at may limitasyon na 1 sundalo lang sa bawat pagkakataon. Napaisip si Pluto kung mamamalagi na lang ba siyang walang silbi kahit na nabigyan pa siya ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, biglang lumabas ang isang natatanging notification, Restriction Removal Qualification Acquired. Nagulat si Pluto dahil wala sa anumang batayang aklat ang tungkol dito. Sumunod na lumabas ang mensaheng, Summoning Limit Removed, at No Limit on Necromantic Soldiers. Dito na na-realize ni Pluto ang totoong kahulugan nito. Ang pinakamalaking kahinaan ng isang necromancer ay ang cooldown na kalahating oras bawat summon. Gaano man kadami ang MP nito, pero ngayong tinanggal na ang limitasyon, gamit ang kanyang 10 MP, maaari na agad siyang mag-summon ng 10 sundalo ng sabay-sabay. At simula pa lamang ito, habang tumataas ang kanyang level at nakakakuha ng XP, magiging mas malakas at mas marami pa ang kanyang mga maaaring ma-summon, mula sa mga higanteng skeletal dragon hanggang sa mga walang katapusang hukbo ng mga nakakatakot na undead warrior. Sa paghawak ni Pluto sa kanyang mukha habang lumalabas ang mapanganib ng ngiti at nagliliwanag na pulang mata, na-realize niya ang kanyang tunay na potensyal, sa pamamagitan ng sapat na MP at kawalan ng limitasyon, hindi na niya kailangan ng guild o kapareha, dahil siya mismo ay magiging isang ganap na one-man army. Habang nakakuyom ang kanyang kamay sa sobrang kumpiyansa, buong-buo na ang desisyon ni Pluto. Alam niyang sa natanggap niyang kakaibang pagbabago sa kanyang class, higit pa sa sapat ito para durugin kahit ang sinumang S-rank. Sigurado na siyang mapagtatagumpayan niya ang interview sa susunod na buwan, ngunit biglang nasira ang kanyang pag-iisip nang sigawan siya ng instructor mula sa likuran. Sigaw nito, bakit daw siya tulala habang tapos na ang seremonya, kaya dapat na siyang umalis doon. Naisip na lang ni Pluto kung gaano kababa at kabilis magbago ang traito ng mga tao sa kanya nang malaman nilang si rank class lang ang kanyang nakuha, isang bagay na nakakatawa at nakakadismaya para sa kanya. Habang naglalakad siya palayo, may ngiti pa ring lumabas sa kanyang mukha habang nasa isip na napakadali na lang ng mga dungeon para sa kasalukuyan niyang lakas at oras na para mag-grind ng levels. Napansin naman ito ng ibang mga estudyante sa paligid. Nagtataka sila kung bakit mukhang masaya pa si Pluto gayong kanina lang ay tila bagsak na bagsak ang aura nito. May sumabat pa na baka raw hindi lang matanggap ni Pluto ang katotohanan dahil mula sa pagiging pinag-uusapan ng buong bansa ay bumagsak ito sa C-rank. Bigla na lang pumasok sa eksena ang isang mayabang na lalaki, si Adrian Blackwood, may panunuya at pang-aasar sa kanyang mukha habang tinatawag si Pluto na Mr. 200 at Golden Boy ng elite class. Inasar pa niya si Pluto sa dating mataas nitong score na nauwi lang sa isang nakakahiyang C-rank. Ipinagmalaki rin ni Adrian ang sarili nitong A-rank class at inalok si Pluto na maging pet o alaga niya kapalit ng pag-carry sa kanya sa ilang levels. Kasabay nito ang isang babaeng kasama na tumawa at nagsabi pang baka makabagal lang sa kanila ang isang C-rank na tulad ni Pluto. Sa isip ni Pluto, kilala niya si Adrian at alam niyang matagal na talaga itong may galit sa kanya. Dagdag pa ng mayabang na si Adrian, sapat na raw na ligaya para sa kanya ang makitang nakatuntong at sumusunod si Pluto sa kanya na parang isang masuner ang tuta. Patuloy ang panunukso ni Adrian at sinabihan pa si Pluto na tanggapin na ang alok at maging aso na lang niya dahil yun na raw ang pinakamataas na mararating ng kanyang petikong buhay. Pero hindi man lang ito pinansin ni Pluto, tahimik lang siyang naglakad palabas at inisip na hindi man lang karapat-dapat pag-aksayahan ng laway ang mga tulad nitong basura.
Sa kabilang banda, isang boses ang narinig ni Pluto habang naglalakad. Nagulat siya nang makita si Luna na nakatayo malapit sa poste at nakatingin sa kanya. Puna ni Luna, nakamamangha raw na natitiis ni Pluto ang panglalait ng iba nang hindi man lang nagre-react o sumasagot. Kahit na sinabi ni Pluto na wala siya sa mood para makipagbiruan, seryosong nag-alok si Luna na tutulungan at sasamahan siyang mag-level up o mag-grind. Nagtaka naman si Pluto sa narinig dahil isa itong hindi inaasahang alok mula sa isang kapwa estudyante. Dahil dito, tinanong ni Pluto si Luna kung hindi ba magiging pabigat lang sa tulad nitong S-rank ang pag-carry sa isang C-rank na tulad niya. Agad itong tinanggihan ni Luna ng buong lakas at sinabing hindi yun usapin. Ipinaalala ni Luna na gusto ni Pluto na makapasok sa Asher Dragon Guild, kaya kung tutulungan niya itong mag-level up, mas lalaki ang tsansa nitong makapasok doon. Hindi lang yun, mabilis na lumapit si Luna at hawak-hawak ang braso ni Pluto habang may matinding tiwala sa kanyang mga mata. Sinabi niyang naniniwala siya kay Pluto, dahil sa taglay nitong 200 talent points, imposibleng maging isang ordinaryong necromancer lang ito. Napangiti si Pluto sa kanyang isip at naisip na talagang matalas at matalino si Luna. Nagpasalamat siya sa magandang intensyon nito na bumaba sa kanyang antas para lang tumulong, ngunit malinaw at buong pagpapakumbaba rin siyang tumanggi habang dahan-daang binabawi ang kanyang braso, sabay sabing kailangan niyang tanggihan ang alok nito. Habang inaayos ang kanyang tie, buo ang loob ni Pluto na makakapasok siya sa Asher Dragon Guild sa sarili niyang paraan. Naisip niyang kung hindi man siya makakapasok gamit ang isang high-tier class, may iisang daan na lang na natitira para sa kanya. At iyon ay ang kanyang level, mga level na kayang lumamon at dumurog sa sinumang baguhang hunter. Determinado siyang lampasan ang lahat ng mga A-rank at S-rank sa pamamagitan ng pagpapataas ng husto ng kanyang mga antas. Dahil dito, agad na nagtungo si Pluto sa Aurora Academy Dungeon Hall. Napansin niyang puno ng tao ang paligid dahil tila lahat ng mga bagong awakened ay gustong i-test agad ang kanilang kakayahan. Naalala niya mula sa kanilang klase na ang pinakamabilis na paraan para mag-level up ay ang pumasok sa tinatawag na sequence trials. Dumiretso siya sa tapat ng lagusan ng sequence trials, kung saan nakalagay ang babala na ang mga halimaw dito ay nag-escali mula level 1 hanggang level 5, at kailangang pumasok ng mag-isa. Dagdag pa rito, kapag pumasok ka sa kasunod na wave, wala nang urungan hanggat hindi mo ito na ipapanalo o kaya naman ay mamamatay ka sa pagsubok. Karaniwang mga high-rank hunters lang o mga taong gustong magpakamatay ang naglalakas loob pumasok dito, ngunit kapalit naman ito ang napakalaking reward. Sa sobrang bilis at lakas ng makukuhang XP sa sequence trials kumpara sa mga karaniwang dungeon, mabilis na pumasok si Pluto sa lagusan. Napansin naman ito ng ibang mga estudyante at ng elite class homeroom teacher. Nagulat ang guro nang makitang pumasok ang isang C-rank sa sequence trials, at naisip nitong baka nabaliw na si Pluto sa sobrang sama ng loob dahil sa kabila ng mataas nitong talent ay C-rank lang ang nakuha niyang class. Napahawak sa kanyang ulo ang homeroom teacher sa matinding pag-aalala, ngunit napaisip din siya na hindi naman basta-basta sesuko o magpapakamatay si Pluto nang ganun na lang. Kahit ganun, nagdesisyon pa rin ang guro na mag-abang sa labas ng lagusan para magbantay kung sakaling magkakagipitan at kailanganin ng tulong. Samantala, napadpad na si Pluto sa loob ng sequence trials, isang lumulutang na isla sa gitna ng kalawakan. Lumitaw siya sa loob ng isang maliwanag na safe zone, kung saan protektado pa siya laban sa mga pag-atake. Naisip ni Pluto na kapag humakbang na siya palabas ng safe zone at pumasok sa combat mode, wala nang turning back. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niya ang isang grupo ng mga nakakatakot na halimaw, ang mga level 1 Void Hound, na handa nang sumugod sa kanya. Napansin ni Pluto na may 10 level 1 monsters agad sa pinakamababang palapag pa lamang, kaya hindi na nakapagtatakang walang baguhan ang nagtatangkang pumasok dito. Ngunit sa halip na matakot, lumabas ang lilang aura sa kanyang kamay at ginamit ang kanyang skill na Summon Necromantic Soldier. Agad na lumabas mula sa dilim ang dalawang kalansay na may nag-aapoy na asul na mata at humahawak ng malalaking espada. Nabawasan ng 2 MP si Pluto, kaya may 8 MP pa siyang natitira. Handang-handa na niyang subukan ang lakas ng kanyang mga tinawag na sundalo laban sa mga asong yun. Agad na nag-utos si Pluto sa kanyang mga undead soldier na i-focus ang atake sa mga naunang Void Hound. Sa isang mabilis na kumpas, sumugod ang 2 skeletal soldier habang iwinawagayway ang kanilang mga espada. Buong lakas nilang pinagtulungang tag-in at durugin ang mga nakaharap na Void Hound, habang marahang pinanunood ni Pluto ang matagumpay at walang awang labanan mula sa likuran.
Nakikita ni Pluto na kayang-kaya niyang kontrolin ang laban, basta't patuloy siyang makakapag-summon ng maramihang sundalo, walang kakayahan ng mga halimaw na itong tapatan siya. Habang napapalibutan siya ng mga Voidhound, bigla siyang napaalala sa kanyang nakaraan, ang mabilis na pagbagsak ng kanyang posisyon mula sa pagiging sentro ng atensyon patungo sa pagiging katawa-tawa sa paningin ng iba. Naalala niya kung paano siya sinigawan ng opisyal noong matapos ang seremonya para umalis na sa entablado, nagpatuloy ang pag-atake ng kanyang mga ginawang summons, sa puntong ito, bumaba na sa 5 ang kanyang natitirang MP matapos magpatawag ng 5 skeletal soldiers, saglit ding bumalik sa kanyang isip ang mapanghusgang tingin at panunukso ng ibang mga estudyante matapos nilang makuha ang A-rank status, kung saan itinuring pa siyang parang alipin at mababang uri ng tao sa kanilang lipunan. Ilang sandali pa, umabot na sa 8 ang kanyang summons habang 2 MP na lamang ang natitira sa kanya. Habang nakatitig sa dilim na may nag-aapoy na lilang liwanag sa kanyang mata, buo ang kanyang pasya na hindi na kailanman hahayaang maulit ang pagpapakumbabang yun, si Rankman ang nakuha niyang uri ng kapangyarihan sa papel, determinado siyang maging pinakamalakas sa lahat. Sa huli, pamatak sa 0 ang kanyang MP matapos niyang i-maximize at ilabas ang kabuuang 10 necromantic soldiers, sa gitna ng naglalagablab na lilang aura at mga kalansay na nakapalibot sa kanya. Ganap na siyang handa na tapusin ang unang wave ng trials.